Hi everyone, hello Universe, it's me again. Nako mga kababayan, nakita nyo naman siguro yan sa screen natin. Alyansa, nasa Antipolo Rizal. Agay! Ngayon, makikita natin dito mga kababayan kung talagang walang project ang Pangulo dyan. Pakinggan nyo. Ito po ay sa Antipolo Rizal. Alyansa rally yan. Nasa Antipolo sila ngayong araw. April 4, 2025. So sa mga nagsasabi na walang project ang Pangulo, panoorin nyo po ito. Bukod sa pagiging isa sa mga first-class provinces sa Calabarzon, ang probinsya ng Rizal ay itinuturing na Green Province dahil sa natatanging yamang kalikasan nito. Kaya naman, pagkaupo pa lamang ng administrasyon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatanim ng bamboo at tree seedling sa mahigit 11 ektarya ng kalupaan para patuloy na mapangalagaan ang mayayabong na kagubatan sa paligid ng probinsya. Isa ito sa mga inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources sa ilalim ng National Greening Program. Sa pagsisikap na palaguin pa ang natural resources sa Rizal, kasabay ng pagsusulong ng renewable energy sources sa bansa, isang public-private partnership ang naipatupad sa pagitan ng provincial government ng Rizal at private partners para sa Tanay Wind Power Project. Ang proyektong ito ay makapagbibigay ng stable electric supply hindi lang sa lalawigan, kundi maging sa kalapit na probinsya at Greater Manila area. Bukod sa matatag na supply ng kuryente, sinisiguro rin ng Marcos administration ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lalawigan. Isinagawa ang impounding process ng Upper Wawa Dam na may kakayahang taasan ng water supply sa Metro Manila at kalapit na probinsya mula 80 million liters to 438 million liters kada araw sa pagtatapos ng 2025. Sinasabing ito na ang pinakamalaking supply ng tubig sa loob ng 50 taon, sunod sa Angat Dam. Grabe! Sinisiguro rin na may maayos na tahanan para sa mga mamamayan ng Rizal sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development. Malawakang housing projects ang itinayo sa probinsya sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Wow! At dahil napapalibutan ang lalawigan ng Rizal ng mga probinsyang Quezon at Bulacan, maging ang bahagi ng Kalakhang, Maynila, tinututukan ang tuloy-tuloy na daloy ng mga motorista at paghatid ng goods and services dito para masiguro ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng lalawigan. Kabilang na ang pagpapalakas ng turismo nito, lalo na sa mga malalayong barangay. Ilan sa mga proyektong ipinatupad ay ang widening project sa Marikina Infanta Road at ang bagong konkretong farm-to-market road sa Antipolo. Wow! Hindi rin ligtas ang Rizal sa hagupit ng mga kalamidad. Kaya naman, patuloy na inaaksyonan ng pamahalaan ang agarang paghatid ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Tinitiyak din na ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura ay may kakayahang makabangon muli mula sa sakuna. Bukod sa pagbibigay ng karagdagang gamit sa kanilang kabuhayan, tinuturuan din sila ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka bilang paghahanda sa pabago-bagong klima at kalamidad. Sa oras na makaani sila, pwede na rin nilang direktang ibenta ang kanilang mga produkto sa iba't ibang kadiwa caravan na nagaganap sa buong lalawigan. Ang kagandahan nito, wala nang tumatayong middleman sa kanilang pagbebenta. Sa panig ng consumer naman, mabibili na ang pagkain sa abot kayang halaga. At bilang pasasalamat sa lahat ng paghihirap at pagsisikap ng mga magsasaka, siniguro ng pamahalaan na ang lupang kanilang sinasaka ay pagmamay-ari na nila. Pagdating naman sa kalusugan ng mga residente ng Rizal, sa pagnanais na mailapit sa kanila ang serbisyong medikal, nakarating din ang Lab for All bus sa kanilang lalawigan na may high-tech mobile laboratories kung saan pwede magpatest at magpakonsulta ng libre at makakuha rin ng libreng gamot. Hindi pa rito natatapos ang kaginhawaan na nararamdaman sa Rizal sa tuloy-tuloy na suporta at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Siguradong walang may iwan sa kaunlaran sa bagong Pilipinas. Yun o! Shoutout sa inyo mga best!
maraming salamat po. Magandang gabi po, Rizal. Magandang gabi, Antipolo. Nako, parang nangangampanya ang Pangulo. Maraming salamat po. BBM. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa grupong Alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM, pero dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi nyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Biro mo yan? BBM lang talaga malakas, eh. Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalal ng senador, ha? Ito po ang ating mga senatorial candidate po. Maraming salamat po.